Hollywood TV. Welcome back, Princess. Narinig ni Irish ang malalim na boses. Lumingon siya para makita ang lalaking nagsabi nito, at medyo lumundag ang puso niya. Ang boses ay patuloy na umaalingaw sa kanyang ulo, dahilan upang ito ay umikot. Ang lahat ng mga larawan sa hallway ay patuloy na kumikislap sa harap ng kanyang mga mata. Sumasakit ang ulo niya at nagsimula siyang mag-hyperventilate. Sobra na ang lahat para sa kanya. Ang boses sa kanyang ulo, ang mga paintings ni gawa, ang mukha ng lalaking nauna sa kanya, ang lahat ng mga tao sa silid at ang kanilang mga pananahimik, ay boses na sobra. Idiniin niya ang kanyang mga palad sa kanyang templo upang pigilan ang sakit ngunit walang gumagana. Nagsimula siyang makaramdam ng pagkahilo at nagsimulang umikot ang silid. Narinig niyang tinawag siya ng mga tao sa paligid niya pero hindi iyon totoo. Ang mga bagay ay nagsimulang maging malabo at ang kanyang mga pagtatangka na mga hakbang ay nabigo. Nagsimulang tumulo ang mga butil ng pawis sa kanyang mukha at ang init ay hindi na makayanan. Ano ang nangyayari? Irish, narinig niya, bago naging itim ang lahat. Kamusta siya, doktor? Tanong ni Alexander nang lumabas ang doktor sa kwarto ng ospital. Tumingala ang doktor mula sa hospital file na hawak niya. Pwede ba tayong mag-usap sa opisina ko? Kinasusuklaman ni Alexander ang ideya, ngunit nang tumingin siya sa glass door at nakita ang walang malay na katawan ni Irish, hinila nito ang puso niya, nakonsensya siya. The same feeling of deja vu gripping him again. Tumango siya at sumunod sa doktor. Nang makaupo ang dalawa, nagsalita ang doktor. Going through her hospital records, I know she's suffering from a post-traumatic stress disorder which led to amnesia. We checked her vital signs and her blood pressure na parang tumaas ng konti. May nag-trigger siguro nito, or maybe someone. Delikado para sa kanya, hindi ko alam kung bakit ganun ang reaksyon niya, but she's fine now, everything is good. I only hope her condition gets better and that she regains her memory quickly so certain things won't affect her health and trigger certain emotions. Plus I suggest to take her for counseling. I have prescribed some medication for her and she'll be able to leave by tomorrow. Alexander low-key felt attacked. Alam niyang ganoon ang reaksyon nito dahil sa kanya. Maybe he wasn't supposed to surprise her that way. Dahil sa malakas na pag-iyak, nakita ng dalaga ang isang painting ng kanyang sarili. Maybe he went overboard. Hindi ko alam kung ano ang tumatakbo sa isip mo, Mr. Romano, pero tulad ng sinabi ko, magiging maayos din siya. You can sort out the bills at the finance station. Sabi ng doktor at nagsimulang mag-type sa MacBook niya. Tumayo si Alexander. Pwede ko ba siyang puntahan? Tumango ang doktor na may magiliw ng ngiti. Sure, but be careful not to wake her up. Let her wake up on her own, and don't worry, hindi rin magtatagal at mangyayari iyon. Tumango siya at umalis. Naglaro sa isip niya ang mga salita ng doktor. Kinailangan ni Irish na mabawi ang kanyang mga alaala sa lalong madaling panahon, upang ang ilang mga sitwasyon ay hindi na siya pabalikin sa ospital. At syempre, ang lalaki ay mayroon ng pinakamahusay na ideya kung ano ang gagawin. Naglakad siya papunta sa kwarto niya pero huminto siya sa pinto para kausapin si Diana. Anong sabi ng doktor? Tanong niya na may galit sa puso. Kung may nangyari kay Irish, papatayin siya ni Tita Grace. Takot na takot ang kawawang babae. Ipinatong ni Alexander ang dalawang kamay sa kanyang balikat. It's nothing to worry about. She just shocked, that's all. She'll be discharged tomorrow. Go to the hotel and rest. The driver's out front, waiting for you. But no buts, Miss Diana. Go have some rest. You just flew in today, you need sleep. Babantayan ko si Irish. I promise. Nakangiting sabi ni Alexander sa kanya. Kung tutusin, ginawa ng dalaga ang lahat para tulungan siya. Tumango siya at nagulat silang dalawa, binigyan niya ito ng yakap. Salamat Alexander. And with that, naglakad na siya palayo, hikab at pagod na pagod bigla. She felt bad that her makeup was a waste, but on the bright side, nakailang pictures na siya. Oh, Diana would always be Diana. Pinagmasdan siya ni Alexander hanggang sa makaalis siya bago siya pumasok sa kwarto ni Irish. There she was, natutulog na parang anghel, naisip niya. Ang mga anghel lamang ang walang mga galos sa kanilang mga puso tulad ng ginawa niya, na kasalanan niya. Masama talaga ang loob niya sa kalagayan nito at hinihiling na sana ay buhay pa si Leo para mapatay niya itong muli. Hinila niya ang isang upuan palapit sa kanyang kama at umupo, tinitigan ang magandang mukha nito na natatakpan ng kanyang blonde na buhok. Marahan niya itong itinulak sa tabi at hinangaan ng nakangiti. Ang ganda niya talaga, perfect talaga, nami-miss niya ito araw-araw. Hinawakan niya ang libreng kamay nito at inilapit sa ilong niya, nalanghap ang amoy ng vanilla.
God, namiss niyang hawakan ang mainit nitong malambot na mga kamay. Ngayon lang, medyo malamig. Inilapat niya ang kanyang mga labi sa kanyang kamay, isang malambot na halik na mas matagal kaysa sa plano. I'm glad you're here, princess. Ang mundo ay tila mas malamig at malungkot nang wala ka. Namimiss kita araw-araw. Namiss ko ang matamis mong boses, ang pitik ng gininto ang buhok mo, ang mapupusok na asol na mga mata, malambot na malarosas na labi. Namiss ko ang bawat bahagi mo. Bulong niya habang nakapikit at malapit pa rin ang kamay nito sa labi niya. I really missed you. Sino ka? Isang malambing na boses ang narinig niya, at naramdaman niyang hinila nito ang kamay nito palayo sa kanya. Umayos siya sa kanyang upuan, tuwang-tuwa na sa wakas ay gising na siya. Sino ka? Tanong niya ulit. Nasaan ang kaibigan ko, si Diana? Anong ginagawa ko dito? Siyempre, nadurog ang puso niya sa tanong na iyon. Hindi niya siya naalala. Ano ang inaasahan niya? Na magigising siya at maalala lang kung sino siya at kung ano ang pinagsaluhan nila. For crying out loud, hindi man lang maalala ng dalaga ang sarili niyang ina. Everything's fine. Umalis si Diana para magpahinga. At tungkol sa bakit ka nandito? It's because you fainted at the gallery, remember? Sinubukan niyang alalahanin ang nangyari, ngunit malabo ang gulo sa kanyang isipan. Hardly. Masama ang pakiramdam ni Alexander na nahihirapan siyang maalala ang mga bagay. It's fine. Nandito ako para sa'yo. At sino ka? Patanong niyang tanong. Nakangiting kinakabahan si Alexander. Alexander Romano, but you once called me Mr. Black. Or you can just call me Alex. I'm okay with any. I'm sorry wala akong masyadong maalala, pero ikaw ba yung lalaking pinuntahan namin? Yung mafia guy. Tanong niya sa mababang tono. Tumango siya. I'm dying to see you again. Ang lahat ng ito ay nakalilito kay Irish. Sinabi ng kanyang ina na siya ay isang malupit at malamig na tao. Ngunit ang lalaking nauna sa kanya ay napakaamo at mapagmahal at may ganitong kamangha-manghang accent. Bakit ang bait mo sa akin? Hindi inaasahan ni Alexander ang tanong, ngunit tulad ng sinasabi, one step at a time. At iyon lang ang gagawin niya. One step at a fucking time. Because I care deeply for you. I'm glad you're awake. You look beautiful. More beautiful actually. Dahil doon ay namula si Irish at inipit ang isang hibla ng kanyang buhok sa likod ng kanyang tenga. Thank you, and thank you for the private jet, sa libreng sakay at marangyang kwarto. Ngumiti lang siya at tumango. Say you're welcome, or something polite. Pang-aasar niya. Ngumisi siya. Old habits never die, princess. You're still my manners teacher. Napangiti siya sa gwapo nito, lalo na kapag tumatawa ito. Pero ano ang ibig niyang sabihin na still my manners teacher? Bakit mo naman sasabihin yan? Halatang masama ang pakiramdam ni Alexander na hindi niya maalala ang lahat ng pinagsaluhan nila, ngunit ipapaalala nito sa kanya ang lahat ng magagandang pagkakataon. Noong una kitang makita, I was a jerk. A big one actually, sabi niya at pinanood siyang humagikgik. I wouldn't say sorry, thank you and stuff. In a nutshell. You were a big jerk. Dagdag ni Irish at pareho silang natawa. Naging maayos ito, nakangiting naisip ni Alexander habang pareho silang nagpatuloy sa pag-uusap tungkol sa nakaraan. You even called me Mr. Black because of my shitty personality. Humagalpak ng tawa si Irish. Oh boy, you must have been an arse. Believe me, I was. But all that changed when you came around with your feisty mouth. Lahat natatakot sa akin maliban sa iyo. Dinagdagan mo pa ng sugar ang kape ko. I still remember how furious you were, when I got you fired from Adams. Doon ko napansin ang mga kamangha-manghang kulay ng iyong mata kapag iniikot mo ang mga ito. I worked in a place called Adams. Tumango si Alexander. Yup. I tell you what, how about I take you there when you're out of this crappy hospital room and feeling much better. We can continue catching up over a cup of black coffee for me, and caramel for you. Suggestion niya, napansin niyang inaantok na siya. Sinubukan niyang pigilan ang paghikab. I would love that, Alex. O Mr. Alexander Romano, no, Mr. Black. Natawa siya sa cuteness niya. Good night, princess. Good night, Mr. Black. Ngumiti si Alexander. Marami na siyang ginagawa kanina. Iyon ang epekto ng pagkakaroon ng Irish sa paligid. Nagdala siya ng mga ngiti. At para malaman mo, babantayan kita buong magdamag. At sinadya niya ito. Sabado ng umaga, ang kafe ay sobrang abala sa mga customer na pumapasok, at ang ilan ay umaalis, nasiyahan kung maaari kong idagdag. Ngunit ang hindi inaasahang makikita ni Adam ay si Diana. Diana honey, you're back. Masaya niyang bulalas ngunit sa mahinang tono, dahilan para mapatingin sa kanya ang ibang mga workers at ilang customer. Oh, mahal ng sweet old man si Diana. Siya ay sweet, kaakit-akit at madaldal na palaging nagpapasaya sa kanyang mga customer.
Niyakap siya ni Diana, sa isang mainit na yakap. "O Adam, namiss kita at ang lahat at ang magandang maliit na kafe na ito." Sabi niya habang kumakaway sa iba pang katrabaho sa malapit. "At saka, hindi lang ako ang nandito." Nagsalubong ang kilay ng matanda. "I don't get it. Ikaw lang ang nakikita kong nakatayo sa harapan ko. O isa ka na bang espiritu ngayon?" Humalakhak si Diana. "O Adam, ano ang magalang na paraan ng pagsasabi ng fuck you sa isang matanda?" Kunwaring nag-isip si Adam. "Sa tingin ko sasabihin mo, Adam, if you don't mind, go intercourse yourself." Parehong humagalpak ng tawa sa corny na joke. O ang matanda ay may kahangahangang taste of humor. "I really missed you, Adam. But on the bright side, I came with Irish." Adam completed nang bumukas muli ang pinto at pumasok ang malaanghel na blondie. My goodness! Bulalas niya habang sumusugod sa kanya, at hinila siya sa isang nakakadurog na yakap. "Oh anak, I missed you too." Kumalas si Irish sa yakap niya at binigyan siya ng isang magalang na ngiti. "Ah, hi I guess." Medyo nauuto siya, nakakailang nakilala siya ng matanda. Magsasalita na sana si Adam pero naunahan siya ni Alexander. "Do get us a table, Mr. Robert, and we can talk." Sabi niya sa matanda, sa kasinamaan ng tingin si Diana. Pinapasok niya ito kanina para mahanap niya ang table nila, actually, ang personal niyang pwesto at ipaalam din kay Adam ang kalagayan ni Irish. Pero hindi, abala ang dalaga sa pakikipag-chat. Tumango si Adam. "Right away, Mr. Romano. Your favorite spot," sabi niya habang nauuna sa trio. "You have a favorite spot here." Bulong ni Irish, tumingin sa paligid ng napaka-homely at malinis na kafe na may masarap na amoy ng croissant at cake and everything heavenly. Oh, she felt a sense of belonging. Parang kanina pa siya nandito. Pero obvious naman kasi nabanggit ni Alexander na dito siya nagtatrabaho. Tungkol kay Alexander, narating na nila ang favorite spot, na nasa dulo ng kwarto at nasa liblib na lugar. Ang maliwanag na dilaw na liwanag ay tumama sa kanilang balat at nang magangat siya ng tingin kay Alexander, napangiti siya sa kagwapuhan nito. Umupo silang lahat sa komportableng bilog na upuan, inanyayahan ni Alexander si Adam na sumama sa kanila. Ilang segundo pa ay may dumating na waitress. "Hi, I'm Lauren and I'll be your waitress for today." Panimula niya pero pinatahimik siya ni Alexander. "Save your speech, I'll have a cup of coffee." Hindi na niya nakumpleto ang kanyang pahayag dahil pinatahimik na rin siya ni Irish. "Coffee with just a cube of sugar." Anya, hinihimas ang masakit na mga templo. Isang alaala ang nag-flash sa kanyang isipan, dahilan para makaramdam siya ng pagkahilo. Wala siyang ideya kung bakit niya nasabi ang sinabi niya, ngunit tama ang pagkumpleto ng pahayag. Parang naging Lauren siya dati. Sumagi sa isip niya na siya si Lauren. Ngunit kasabay ng pag-flash ng alaala sa kanyang isipan ay bumalik ito. Idiniin niya ang kanyang mga palad sa templo para mabawasan ang sakit. Naramdaman naman ni Alexander na medyo lumukso ang puso niya. Alam niya kung bakit natapos ni Irish ang kanyang pangungusap. First time kasi niyang magtrabaho dito, siya ang nasa posisyon ni Lauren. Napansin din niyang hinihimas nito ang kanyang templo. "Hey princess, okay ka lang?" Parehong nag-aalalang nakatingin sina Diana at Adam, hindi pa rin alam ni Adam kung ano ang nangyayari. Tumango si Irish. "Yeah, I'm good. Biglang nag-migraine, pero gagaan ang pakiramdam ko sa isang tasa ng espresso. At cheesecake," dagdag ni Diana. Ngumiti si Irish sa kanya. "Cheesecake sounds perfect." Ngumiti si Diana. "Ito ay perpekto dahil ito ang iyong paborito." Nagbahagi sila ng maliit na usapan habang kumakain sila ng croissant, cheesecake, triple coffee at chocolate cake, coffee, espresso at green tea. Oh, Irish was having a good time so far. Nakatanggap si Diana ng tawag sa telepono mula sa kanyang ama at kinailangan ng umalis. Si Adam na sumama sa kanila kanina ay kailangang bumalik sa trabaho and so, sina Irish at Alexander na lang. "I hope you're having a great time, princess." Tumango si Irish at binigyan siya ng napaka-cute na ngiti. "I am, thank you so much. So far my time in New York has been great. I still can't believe you're here with me. After all we've been through, you're finally here. I've never been so grateful." Sabi ni Alexander na nakatingin sa mata niya. Napatingin si Irish sa kanya. "Mr. Romano, no, Black, we've still not have the chance to talk about, you know, us. You said you got me fired from here, saan tayo nagkita? Paano tayo naging magkaibigan? Ano nga ba ang nangyari?" She asked in a low tone at tumingin sa kanyang walang laman na plato. "Hindi ko na talaga maalala." Tumikhim si Alexander at ipinatong ang kanyang mga palad sa likod ng kanyang mga kamay. "Alam ko princess, so I thought of something." Muli, tumingin ito sa kanya. "You did?" Tanong niya habang kumikinang ang mga mata. Tumango siya sabay ngisi. "Of course. I was hoping na makakapunta tayo sa lugar kung saan tayo unang nagkita,
Tapos pumunta sa lahat ng lugar na napuntahan natin at sariwain ang bawat alaala. Napangiti si Irish. That sounds so cool. Napangiti siya sa ganda niya. Yes, princess. Pero hindi tayo pupunta ng Italy ngayon, okay, baka sa susunod na linggo. Wait, pumunta tayo ng Italy. Lalaki ang mata niyang tanong. Tumango siya. We did. Man, paano ko hindi naaalala ang lahat ng ito? And to think my mom is so against you. Sinabi niya ang huling bahagi sa kanyang sariling ngunit narinig ni Alexander, bagaman hindi niya ito pinansin. Napangiti siya. Ayos lang kung hindi mo maalala. Kaya naman binubuhay natin sila diba? Ngumiti siya at inipit ang isang hibla ng buhok niya sa likod ng tenga niya. Tama. At kaya pumunta sila. Una sa malungkot na kalsada kung saan muntik niya itong masagasaan, nilampasan ang golf field dahil may mga alaala ito kay Leo, pagkatapos ay dinala siya nito sa park kung saan sila nagsalo ng ice cream at binuhat niya ito sa kanyang likuran gaya ng ginawa niya sa mga nakaraang buwan. Pagkatapos ay dinala siya sa restaurant kung saan siya nagbigay ng kanyang unang sweldo para sa hapunan. Pagkatapos ay pinuntahan nila ang lahat ng iba pang lugar na kanilang pinuntahan at ang huli, dinala siya nito sa kanyang mansyon. Hindi nakaimik si Irish nang makita ang mansyon. Naramdaman niya ang parehong pakiramdam ng pag-aari at deja vu sa kanya nang pumasok siya sa bahay. Nilagay niya ang kamay niya sa dibdib niya. I feel like I've been here before. Pumunta si Alexander sa likod niya at niyakap siya. That's because you've been here. Anya, nalalanghap ang kanyang matamis na amoy. God, I missed you so much. Halika, may gusto akong ipakita sa'yo. Marahan niyang hinila ang kamay niya patungo sa art room. Wow! Napabuntong hininga si Irish sa ganda nito at muli nitong pinalundag ang kanyang puso. This room looks beautiful. Who's the gorgeous lady? Naglakad si Alexander sa portrait at pinasadahan ito ng mga daliri. Katrina. 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 Parang pamilyar ang pangalan kaya sumakit ang ulo ni Irish. Katrina. Nice name. Sino siya? Ex ko. Hindi mawari ni Irish kung bakit siya nakaramdam ng kaunting selos. Naglakad pabalik sa kanya si Alexander. Pero hindi yun ang dahilan kung bakit kita dinala dito. Sabi niya habang hawak ang ulo niya at tinagilid kaya nakatingin siya sa kisame. Pagkatapos ay umatras siya at pinagmasdan ang ekspresyon ng mukha nito. Si Irish ay naging mas speechless. Nandoon sa kisame ang mukha niya. Muli itong pumasok sa kanyang isipan at naramdaman niyang may pumatak na luha mula sa kanyang mata, pagkatapos ay higit pa. Lumapit si Alexander sa kanya at niyakap siya. Ibinaon niya ang mukha sa dibdib nito. I loved you from the very first day, princess. I've always loved you since then, kahit pilit kong itanggi ang katotohanan. Even if I tried to force myself to believe that it was Katrina that I loved and will always love. But who was I kidding? Who wouldn't love you? You're the perfect being. You were able to break down my walls and everything. At alam kong isa akong halimaw at walang awa at nabubuhay sa mapanganib na mundong ito, kung saan pumapatay ako ng mga tao kapag galit ako at iba pa. It's dangerous world for an angel like you. Walang lugar sa mundo ko ang babaeng katulad mo, kaya naman nakikiusap ako na bigyan mo ng espasyo ang isang tulad ko sa mundo mo. I love you so much. Dinala kita dito para ipaalam sa'yo, I'm letting go of the dead and focusing on you. You're the only one I love, always and forever. At dito na po, nagtatapos ang part 34 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.